Magandang gabi po muli sa ating lahat dito po sa loob ng iglesia at gayon din sa kanila pong mga tahanan sa online. At nawa po sa gabing ito ay mabiyayaan po tayo mula sa Panginoon, mula sa kanyang mga salita na mahayag sa ating pong kalagitnaan. At muli po, bago tayo patuloy, tayo po muna dumako sa Panginoon, sa panalangin, at inanyayahan ko po kayong magsitayong lahat. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay binigyan mo muli ng pagkakataon na makadalo sa aming pong gawain sa aming iglesia, ang midweek service, at nawaya sa aming pong pakikinig ng ipong salita ay kami po ay tumanggap ng biyaya na hindi lamang ito kaalaman, karunungan, kundi ito'y aming mai-apply sa aming pong buhay sa araw-araw. Patawarin kami sa anumang pagkukulang, kasalanan aming pong nagagawa. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa lahat po ng aming gawain na ito. At pangunahan kami maging sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, nagbigay unawa, at maging sa akin, Panginoon, sa aking panalita, siya po ang magbuka ng aking mga labi. At muli, dalangin ko rin po ang mga kapatiran patungo rito. Ikaw po manguna at mag-ingat at makasama po namin sila sa iyong inihandang biyaya sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-awit. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon at iwiting dakilang iyong ngalan. Sa malayong bituin,
kamustahin ang bawat isa. Tayo po umikot ng magkamayan habang inaawit, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Pari na po tayong magsiupong lahat. Yan po. Para po sa ating mga announcements and reminders. Yan, muling paalala po ang ating daily Bible blessings. Every morning po yan, from Monday to Saturday, sa ating pong Pedrico Ba Members Group Chat, Facebook page, at YouTube channel. Yan, every Wednesday po, ito po ang ginaganap natin, 7 p.m., midweek service, and prayer meeting. Yan po, at every Sunday naman po, ay ang Sunday worship service natin, 9 a.m. Yan po ang ating tema sa darating na linggo, yan, January 25, si Martha at si Maria sa Lucas 10:38 to 42. Yan, amen. At sa same Sunday, yan, last Sunday of the month na po kasi sa darating na linggo. First time visitor Sunday, yan. Kaya tayo po'y mag-imbita, yan. At wag po natin patakasin yung time na yan para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. At every Sunday naman po patuloy pa rin tayo mag-imbita. Each one, bring one. Yan po. At every Sunday din po, 3 p.m. sa Begonia class ay ating Begonia room ay ating Adult Sunday School class. Yan. At sa Kamarin naman po, every Friday, kanila pong gawain na home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. Sa San Mateo naman po, every Saturday naman po ang home Bible study. At sa Taytay, every Saturday na din po, kanila pong worship service. Yan po. At sa Guy Cubao, yan po, may mga weekly activities po. Bible study every Wednesday and Saturday. At Big ABC and Tract Distribution every Saturday. Yan po. Yan. So ngayon pa lang, nagpe-prepare na kaagad tayo para sa 37 Missions Conference, 61st Church Anniversary. Yan. So amen na naging successful po yung last year. Pagpatuloy po natin ang ating pagpupursige sa Panginoon. Yung mga ating po mga commitment slip, sa mga hindi pa po nakapagbigay, ayan, tayo na po yung mag-commit ng ating pong pledge dyan. At nanyo po lahat, magsitayo, tayo po umawit, kailan pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan
Atin na pong ihanda ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagin ating preacher for tonight, Brother Conrado Castillo. Amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. At tayo po naman ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa ngayon patungkol po sa panalangin. Ano? At dahil nga po sa prayer meeting, isang mahalagang bagay po na malaman natin ano ba ang panalangin, ano? Na ika nga, yung masigasig, sabi rito sa aking paksa, maging masigasig sa pananalangin. Okay? Ang ating pong teksto ay mula sa Lucas chapter 11, verse 1 to 10, ano? At basahin po natin ito ng salitan, ano? At inanayahan ko po kayong magsita yung lahat. At salitan po natin itong babasahin. Luke chapter 11, ano? Luke 11, verse 1 to 10. Okay? Sabi po dyan sa verse 1, ay ganito, at nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Verse 2. Verse 3, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. Verse 4, Verse 5, at sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya'y sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Verse 6, 7, at siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin, nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higaan ang aking mga anak, hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Verse 8, at sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Verse 10, sabay-sabay po tayo. Sapagkat ang bawat tumingi, tumatanggap. Ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay bumibuksan. Okay, tayo po muna lumapit muli sa Panginoon, humingi tayo ng gabay, tulong mula po sa Kanyang Banal Espiritu upang ating maunawaan ang ating pong binasang mga talata. Aming Amang Banal, muli sa iyo po namin pinagtatagubili ng oras na ito. Nawa, ikaw po nawa ang magbukas sa aming isipan, sa aming puso na malayang makapasok ng mga salita at ito, Panginoon, ay siyang maging daan upang kami ay patuloy, lumago, lumakas sa aming pong pananampalataya, sa aming Panginoong Isus. Pangunahan kami, Panginoon, sa gabing ito. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mag-isip po na po tayong lahat. Maging masigasig sa panalangin. At alam po naman natin na ang panalangin ay napakahalaga, lalo na sa ating mga mananampalataya. At sabi nga natin, kapag tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, ito yung panalangin, At kapag naman tayo ay nag-aaral, nagbabasa ng Kanyang salita, siya naman ang nakikipag-usap sa atin, At napakahalaga po ito, At sabi nga ni Warren Wiersbe, prayer is the inner man breath
of our spirit, ano? Para hininga, ano? Buhay. Ano, hindi naman tayo makakatagal ng walang hinga, di po ba? Pinaka-oxygen, ano, ng ating pong espiritu, yung panalangin. Ano? Kaya napakalaga po yung panalangin ng bawat isa sa atin. Dito po, bali 3 bagay ito, no? Pero medyo maiksi lang po ang ano natin dito. Sabi nga, una, sabi po dyan, makikita natin yung sa verse 1, yung kahilingan ng mga alagad ni Jesus. Bagamat yung isang tao lang o isang alagad ang lumapit, pero nagnanais maging yung kanyang mga alagad. Ano? At sabi po dyan, sa verse 1, sabi at nangyari nang siya ay nananalangin sa isang dako, nang siya ay matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanya mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin talagang mapanalanginin din si John the Baptist, ano? At yun ay nakita na pakinggan ng ibang alagad kasi yung ibang alagad dati ni Juan ay lumipat, sumama sa ating Panginoon. At kaya ito naman ay kanila hinihiling, ano? Dito po sa ating pong teksto, napakahalaga po talaga ng panalangin, ano? At dito ay tinuruan po sila ng ating Panginoon, yung tinatawag natin na Lord's Prayer, ano? Pero ito po ay ginagawang ikangang panalangin, di po ba? Sinasaulo ng mga, di ba, ng mga Katolik. Di ba, nung tayo ay galing doon, ito yung ating ipinapanalangin, dinadalangin, ano? At maging doon sa tayo ay nag-aaral na sa elementary, meron tayong tinatawag na First Communion, di po ba? At doon ay inihahayag natin yung ating mga kasalanan, ano? At pagkatapos tayo ay tatanggap ng mga yung communion, di ba? At kapag tayo ay naroon na sa simbahan, yung ating mga kasalanan ay binabanggit natin, ano, doon sa pari, ano? At yung pari naman, birang bayad mo doon sa iyong mga kasalanan ay yung panalangin. O, manalangin ka ng ilang ganito. Ama namin o Abaginoong Maria. Di po ba? Ganyan po yung ating nakagisnan. Hanggang sa ating pong paglaki ay lumaki tayo sa akin, mismo. Ang aking magulang talagang deboto sa Catholic, ano? At tuwing hapon, bandang 6:00, tinatawag kami noon, halika, tayo ay mag-oorasyon. Ayun, lahat kami ng mga kapatid ko, yun, nakaluhod doon, sumusunod sa aming ina sa panalangin. Yun yung ating pong nakagisnan, ano? Yung paulit-ulit na mga panalangin, ano? At dito po, sa ating pong pag-aaral, ito pong Lord's Prayer na to ay isa lamang pong pattern o disenyo ng panalangin. At dito po ay merong napapaloob sa Lord's Prayer na ito. Una nga po, ang panalangin ay base sa relasyon. Relasyon po ng mga Kristiyano at sa ating Ama. Ama sa langit. Sa Diyos Ama. Kasi dito po, kung ating titingnan sa verse 3. Verse 2 pa lang, sabi rito, sabi, pag kayo'y nananalangin, yung sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. At dito po, ay hindi po sinabi na may Father lang. Kundi our Father, sa English, At sabi dyan sa verse 4,
3, sabi, give us day by day our daily bread. Our daily bread. At sa 4, and forgive us. Hindi lamang ika nga siya. Ika nga ang dumudulog na kasama niya sa panalangin, kundi yung mga kapatiran, yung mga alagad din po niya. Kaya sa ating pong panalangin, di po ba, na tayo ay dumudulog sa Panginoon, hindi lamang ang ating sarili ang ating inilalapit, kundi maging yung ating mga kapatiran. Kaya nga po dito sa Lord's Prayer pong ito ay napapaloob ang 3 bagay. Unang-una nga po yung panalangin ay base sa relasyon ng, sa mga kapatiran o mga Kristiyano, sa mga Kristiyano o sa Diyos Ama. Pangalawa, ang panalangin ay may tungkulin. Ang Diyos ay maluwalhati. Sabi po nga po diyan, di ba? Sabi sa verse 2, sabi nga, and He said unto them, when you pray, say, Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Sabi diyan, luwalhatiin ang iyong pangalan. Kaya sa ating panalangin, parati nga itinataas natin ang Panginoon. Una sa lahat, sa ating pong panalangin. At pangalawa po, ang panalangin ay, pangalawa yun, ang Diyos ay maluwalhati. Pangatlo, dito papasok ngayon yung ating mga kahilingan sa panalangin. Sa Luke 11, verse 3 and 4. Sabi po dyan sa 3 and 4, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Yan po yung 3 bagay na napapaloob po doon sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At dito po ay sa sa verse 3, sabi nga rito ay ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. At kuminsan po sa ating pong panalangin ay hindi lamang yung ating mga needs o mga pangailangan, kundi yung mga kuminsan, yung mga exist pa, yung tinatawag nating wants. Parang di ba? Kung tayo ay dadako at mamimili sa isang grocery, lalo na kapag meron kang pambayad, pagsahod, minsan nga po, yung mga bata, kasama ko sa, sa grocery, supermarket, at mayroong cart, di ba? At bawat magustuhan nila, lagay ng lagay doon sa cart. Na kung minsan naman, ay hindi mo kailangan. Di po ba, nagagandahan ka lang, parang magandang tingnan, masarap kainin, pero hanggang doon lang po yun. At kuminsan ay nai-stack lang, natatabi lang. At kuminsan nasasayang lang, nasisira lang. Parang ganon sa panalangin, hindi lamang nga yung mga pangangailangan natin kuminsan ang ating dinadala sa trono ng biyaya ng Panginoon, kundi yung ating mga luho na, luho na nga na hindi naman kailangan. Kaya kung minsan inaasahan natin na yung mga panalangin na yon ay nakarating sa Panginoon. Oo, nakarating sa Panginoon, ngunit walang sagot. Walang sagot. Gawa nga nung hindi naman nga mas mahalaga yung mga inilapit natin sa Panginoon. Yun po yung mga kahilingan sa panalangin. At dito po sa ating pong panahon, lalo na ngayon ang teknolohiya ay laganap,
At sa pag-aaral, lalo na nung una, ano, yung sa mga technology na ngayon, ano, yung mga technician, marami ikang naging maunlad sa kanila pong hanap buhay. Ngunit, tandaan natin, ano, halimbawa, isang technician sa isang TV, hindi niya magagawa yung basta-basta lang eh. Ano? Kailangan niya po ng diagram. At iba pang mga appliances na kailangan ang diagram. Gayon din po sa atin pong mga mananampalataya, ano? Kaya kailangan po yung ating panalangin, sabi nga, ay tapat, ano, mula sa ating mga puso. Upang sa gayon ay makamtan natin yung hinimithi nating mga karaingan. At ika nga katulad ni, ano, naalala natin si Hannah, yung nanay ni Samuel. Di po ba siya ay nagpunta dun sa tabernacle? At nung siya'y nananalangin, ang gumagalaw lang yung kanyang labi. At napagkamalan ni Priest Eli, ano, na siya ay lasing. Pero yun ang panalangin niya na nagmumula sa kanyang puso. Yun yung kailangan po natin, ano, na kumisang kasi wala sa loob natin. Yung ating pagdulog sa Panginoon, masabi lang na tayo ika nga ay nananalangin, ngunit hindi tayo sincere sa ating pong panalangin. Kaya dapat po ito ay mula sa kaibuturan ng ating puso. At sigurado po na ang Diyos ay nakikinig at bibigyan iyon ng solusyon. Okay, yun po yung una, no? Pangalawa, ang kahalagahan ng panalangin, ano? Sabi diyan sa Luke chapter 11, ano? Balik tayo sa 11, verse 5, ano? Hanggang 8. Sabi po diyan, at sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ay ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi. At sa kanya ay sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Ano? Ito po yung ika nga, ano, na masasabi natin na mga alanganin, ano, na sandali, oras. Kasi hating gabi na, no? Sabi nga ay, ito ay gipit o biglang pagkakataon. Ano? Sabi dyan sa verse 5. Sa 6 sabi, sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At sa 7 sabi, at siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong magabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higaan ng aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Kasi po yung tahanan nila ay kakaiba. Nasa panahon natin ngayon, ito ay kumukumpara doon sa 4 na sulok na ganyan. Yung tinatawag nating studio type, ano? At pagpasok mo, nandun na lahat. Ano? Nandun na lahat. Yung kanilang kinikilusan. Kainan, higaan, ano po? At pagdating sa gabi, sabi rito, no, doon sa binasa natin, ano, bakit hindi siya makapagbigay? Sabi diyan ay, sabi niya, yung kanyang mga anak ay nakahiga na. Kasi nga, pagpasok mo doon sa pinto, nakahambalang. Ano yung mga anak nila? At siyempre, magagambala, maaaring gisingin mo yung mga malapit sa pintuan para mabuksan mo yung. Kaya, yung kaisipan niya, ika nga ay parang ayoko. Ngunit, tandaan natin, ano, yung tao, no, doon sa loob, ay hindi maaaring baliwalain.
Kasi meron sila ikangang mga sinusunod sa kanilang lugar, sa kanilang village, na kailangan ang lahat ng mga panauhin ay open dun sa lahat ng mga nananahan doon. Yung tinatawag nating hospitality. Yun yung sa atin, di ba? Sa ating mga Kristiyano. Hindi maaaring hindi tayo maghanda, maghain man lang kung meron tayong mga panauhin, di po ba? Ganon sa kanila. At para bang iniinsulto mo yung ikangang bisita. At ganyan din sa bisita, kapag ikaw ay bisita at ikaw ay pinaghanda, kailangan naman ikaw ay kumain. Ganon po yung kanilang mga tradisyon doon, Kaya, ika nga yung tao na nasa loob, sabi niya, dahil doon sa bagabag, At dito nga, napakaganda, ito sa verse 8, sabi dito sa bandang gitna, because he is friend, yet because of his importunity, siya ay tatayo at magbibigay. Yung po, yung kahihiyan ba, kung hindi niya nga magawa, yung bagay na dapat. At sabi nga dyan, he will rise and give him as many as he needed. At tandaan po natin, yun yung kanilang pamantayan, kanilang kultura sa time na yon. Lahat nga ay may partisipasyon doon sa mga panahon. Anumang oras yan dumating, anumang pangangailangan yan, sila nga ay magkakaloob. Kita nyo, makagandang kultura nila. Sapagkat nga, anumang oras na merong dumating, panauhin, o kamag-anak man, sila ay open. At meron sila ngang mga pangangailangan na magagamit o makakain. Yun po kaya nga po ang napakahalaga, yung panalangin sa bawat isa sa atin, na isang bagay na makita po sa buhay natin. Saan man tayo naroon, ano man yung ating mga ginagawa. At sabi nga doon sa verse 8, sabi dito ay kahit siya hindi bumangon, ay magbibigay sa kanya dahil siya ay kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag. Kasi nga, darating yung time na siya nga ay parang tutuksuhin, tutudyuin ng mga tao sa kanilang lugar. At kailangan po talaga, maging sa atin, ay kuminsan dumarating yan, hindi natin inaasahan. Kaya nga dapat prepare tayo sa lahat ng oras. Sa gipit o biglang pagkakataon. Kita nyo, sa isip niya parang ayaw nang tumayo, ayaw magbigay. Pero naisip niya na yung kahihiyan kapag hindi siya kumilos at nagkaloob. Kaya naman siya parang para siyang napilitan sa kanya pong ginawa. Pero ang Panginoon po kakaiba. Sapagkat ang Diyos ay bukas at alam niya kung ano ang nararapat. At sabi nga sa Proverbs, sa Kawikaan, 15:29, yung pangalawang bahagi, sabi niyan, ngunit kanyang dinidinig, sabi rito, ang dalangin ng matuwid at hindi po siya natutulog o umiidlip. Sabi diyan sa awit 121 verse 3 at 4. Sabi diyan sa 3, siya'y nag-iingat sa iyo at hindi iidlip. At sa verse 4, narito siyang nag-iingat sa Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Ganon po ang Panginoon natin, Dangan nga lamang kuminsan
sa ating pong panalangin ay hindi kaagad ito tinutugon, sinasagot ng Panginoon. Dahil kung minsan, yung hinihingi nga natin ay hindi wasto, hindi po tama. Na tayo ay hindi magiging maayos yung ating kalagayan sa pag nakamta natin yung ating pong minimiti o idinadalangin sa Panginoon. Kaya ang Panginoon po ay marunong po sa lahat, sabi nga, di ba? At alam niya yung ating mga pangangailangan eh. At anumang oras ay pwede niya itong ibigay eh. Ngunit, pakatandaan natin na kung minsan, ito'y dinidelay niya. Kung minsan tayo ay kanyang sinusubukan. Kung ika nga hanggang kailan tayo maghihintay. Natugunan ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Talagang kakaiba po ang ating Panginoon. Sabi, hindi siya natutulog o nag-iidlip kahit sandali. Kaya lahat, nung ating mga dinadalang panalangin sa Diyos, alam po niya yan. Kahit na sabay-sabay tayo. Kahit sabay-sabay po tayo na nananalangin sa Kanya. Ay alam po niya yon. Tandaan po niyo na katulad ng ito'y kakalin tulad nung ang biyuda at ang hukom dun sa Luke 18. Siguro na basa na natin yun, Luke chapter 18 verse 1 to 8, makikita natin yung isang biyuda na lumapit dun sa hukom, humihingi ng hustisya. At sabing ganon, yung hukom na yon ay walang takot sa Diyos. Pero siya ay kumilos. Sabi niya, ako ay mababagabag sa kanyang kalalapit para humingi ng hustisya. Pero hindi rin ganoon ang Panginoon, di po ba? Hindi lang napipilitan ang Diyos, kundi ibinibigay niya sa tamang oras at panahon. Ang kailangan lang po natin yung mag-intay. At gawin yung kanyang kalooban, samantalang iniintay natin yung kanyang biyaya o pagpapala o sagot sa ating pong mga karaingan. Kaya nga po na manalangin sa tuwina sapagkat siya'y dumidinig ng panalangin at lahat ng bagay ay kaya niyang ipagkaloob. Kaya po niyang ipagkaloob ang lahat ng bagay nang naaayon sa kanyang kalooban. Kung minsan masisira tayo, di po ba? Katulad nga po dito, sa isang tao na humihiling o nananalangin, sabi dito sa verse 11, aling ama sa inyo kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan siya ng isang bato. Di po ba? Ibig sabihin, yung ikasisira niya kung bibigay mo yung bagay na kanyang hiningi. Kasi alam mo naman ang mga kabataan, di po ba? Kung ano-ano hinihiling niyan. Lalo na yung wala pang experience sa buhay. Basta't may nakita silang isang bagay, gusto ko yun. Ibili mo ako nun. Pero ikasisira niya. Kaya ganun po, hindi magbibigay sa atin ng ikasasama natin, kundi ikabubuti. Kaya nga hinihintay niya na maging tama yung ating puso, doon sa ating hinihingi. Kaya dapat maging mature tayo bilang mananampalataya sa ating pong pananalangin din. Hindi lang basta tayo lumalapit, humihingi, at patuloy na kumakatok, Hindi po, kundi patuloy tayong na magtiwala sa Kanya sa lahat ng oras. At sa pangatlo po, ay maging matyaga, sa panalangin. Ito po, sa Luke 11, 9 and 10, sabi diyan, at sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo, sabi rito, at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong.
magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Dahil sabi rito sa 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Parang ang Panginoon din, di ba? Sabi niya sa mga kanyang sulat, ano? Hindi kayo nga nagsasabi, kaya wala kayo. Hindi kayo nananalangin, kaya hindi dumarating ang biyaya sa inyo. Yun yung kailangan po natin, eh. Hindi lang basta, alam ng Diyos yung pangangailangan natin, pero meron tayong bahagi. Ano? Tayo po nga ay humingi, humanap, at kumatok. Meron tayong ikang bahagi doon sa panalangin. At sabi nga niya, at sinasabi ko sa inyo, magsingi kayo at bibigyan kayo. Yan, Sapagkat, sa verse 10, sapagkat ang bawat humingi tumatanggap at ang mahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Kaya kailangan po natin ang patuloy. Patuloy. Sa kabila nung hindi natin nakakamtan pa agad yung mga panalangin na dinadala natin sa kanyang trono ng biyaya. At dito po sa Matthew, wala dyan. Sa Matthew 21:22, sabi dyan, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. At sa Matthew 5:45, sabi, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Kita nyo, dumidinig din ang Panginoon sa pangangailangan, sa panalangin ng mga taong wala pang relasyon sa Kanya. Kaya nga ang sabi rito ng Panginoon ay bigyan natin sila ng pag-asa. Huwag natin ngang ipagkait yung mahalagang bagay na dapat nilang malaman, yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya yan po yung isang mahalagang bagay na tingnan natin. Hindi katulad ng mga Pariseo, bakit daw nakikisama ang Panginoon doon sa mga makasalanan, sa mga publican, mga prostitute. Pero sabi ng Panginoon, ako'y naparito, di ba? Sabi niya, hindi para sa walang sakit, kundi doon sa mga may sakit. Hindi nila naintindihan yun, naunawaan ng mga Pariseo. Hindi nila alam, kasama sila ron sa nangangailangan ng kaligtasan. Kaya lahat po ng pagkakataon na ibibigay sa atin ng Panginoon ay ay gamitin natin yung pagkakataon na yon para yung iba ay mabahaginan. Meron kaming kamag-anak nga dun sa dun sa Kamuning din, pero sa Tatalon, kamag-anak din nila, nila Lois, nila Crispin. Nakaburo dun sa nakaraang linggo sa may St. Peter, doon sa Quezon Ave. At mabuti kamo, nakausap ko yung ama. Para bang merong ikang pumasok sa isipan ko na mag-share ka sa mga nandito. Ngayon, kinausap ko yung ama, pwede ba ako makapag-share dito ng Word of God patungkol dito sa kamatayan? Tinawag yung anak. Sinabi, kasi yung namatay na yon ay Christian na rin yun. Baptist din daw ang inaatin na niya. At ilang beses ko na rin napuntahan yun sa bahay nila. At naniwala ako na tunay na siya ay ligtas. At sa pagkakataong yun, dala ako ng mensahe ng kaligtasan. Ewan ko ba, nag-iisa ako. Nandun ako. Pero nga yung pagkilos ng banal na espiritu, kuminsan sa atin nangungusap kumakalabit alam naman natin yung di ba? Kung paano paraan. Lalo na yon, merong patay doon. Isang paraan yon para magamit mo yung sitwasyon na yon. Kung paano ang paghahanda pagdating bago dumating ang kamatayan. Lagi po tayong
dapat meron tayong ugnayan sa Diyos. Yun nga, yung pag-aaral o pagbabasa ng kanyang salita. Kaya nga sabi diyan sa Matthew 11:29, apasanin ninyo ang aking pamatok. Yung pamatok mo dito yung utos, at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Parang sa trabaho ko minsan na aatasan ka sa isang gawain at nakita mo na hindi mo pa nahawakan yon, sabihin mo agad, hindi ko kaya yan, hindi ko magagawa yan. Maaari sa una, pero kinakailangan itry mo. Para ika nga magawa mo. Kaya nga po sa atin, di ba sabi ni Pablo, tayo daw ay manalangin ng walang patid. Manalangin ng walang patid. Sa anong paraan? Sa bawat pagkakataon po, hindi naman hinihingi ng Panginoon na nakasubsob tayo sa panalangin, tuloy-tuloy. Basta't merong pagkakataon na tayo makapanalangin. Kahit sa isipan lang, kahit tayo naglalakad, pwede tayo ay manalangin. At sa atin pong panalangin din ay tinuro ng Panginoon doon sa halimbawa sa kanyang mga alagad. Ano sabi niya nung siya ay nasa Getsemani? Sabi rito ay para daw hindi mahulog sa tukso, sabi niya kayo ay mangagpuyat at manalangin. Sabi diyan, kayo ay mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. Kaya ang panalangin po isang mabisang kaparaanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At mapapansin po natin si Pablo ay nagbigay noong isang bagay na kasuutan ng mga Romano, na sundalo. Doon sa Ephesians 6, makikita natin doon yung armor of God, di ba? Mula ulo hanggang paa ay merong proteksyon. Ngunit, yung kanyang likod ay open. Ang mga Romano pala, wala palang ikang vocabulary na umatras, tumalikod. Kasi open yung kanilang likod at maaaring tamaan ng pana o anumang mga instrumento sa digmaan. Gayun din po, yung mananampalataya daw, kapag dumarating yung mga sandali o sitwasyon na masyadong mabigat na sa atin, yung ating pinagdaraanan, tayo ay lumuhod. Yun pala ang kailangan, ang manalangin. Kaya nga po dito dito sa Epeso, sabi diyan sa 6:18, sabi, magsipanalangin, sabi rito kayo, sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at patungkol sa lahat ng mga banal. Kaya walang ikangang masasayang doon sa ating pong pagdulog sa Panginoon sa panalangin. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon ay magagamit po natin. Kaya nga sabi ni Pablo, manalangin ng walang patid. At sa ating po pagtatapos, sabi ang panalangin ay karapatan at kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa kanyang mga anak upang dalhin ang ating mga karaingan sa kanyang paanan. At alam naman natin, pag nagpe-pray tayo dito, at nakalagay sa ating harapan, nakasulat,
yung mga kahilingan ng mga kapatiran, nandiyan yung mga kalusugan, kagalingan, pag-iingat, maging sa larangan ng mga pananalapi na ating dinudulog sa Kanya. Yan po, ika nga, ito ang ating parte, bahagi na patuloy humingi, sabi, patuloy na humanap at patuloy na gumatok. Yan yung ika nga isang formula sa panalangin natin. Kaya wag nating kaligtaan po. Pangalawa, hindi man tumugon agad ang Panginoon sa ating dalangin, tayo pa rin ay magtiwala sa Kanya na isang araw ay ating matatamo ang sagot ng Diyos. Kailangan lang yung pag-iintay. Pag-iintay. Kailangan lang tayong magpatuloy sa pagtawag sa Kanya at magtiis habang tayo ay naghihintay. Nawa, ito po isang paalala sa atin na malaman natin kung ano ang kahalagahan ng patuloy o persistent na panalangin sa Panginoon. Hindi natin ika nga ay binabali yung Kanyang kamay para bigyan lang tayo ng ating mga kailangan, O ika nga, pinipilit natin siya, hindi po. Sapagkat alam niya kung kailan yung biyaya. Kaya ang sa atin po ay patuloy lang tayo na manalangin. At napakahalaga po yan, At napakagandang request po ng mga alagad ng ating Panginoon. At sana ganyan din po yung ating ninanasa, Na tayo ay maging mapanalanginin at patuloy na dinadala. Hindi lang yung sarili, Si Mama Lo, yan, sabi nga niya, ika nga, meron kaming fellowship, hindi niya nakakaligtaan. Bago matulog ang bawat isa, Lalo na yung ating pastor, mga leader ng iglesia. At sana ganun din po tayo. Kasi kuminsan talaga, pagdating na ng gabi, hindi na natin ika nga magawa pa ang manalangin. Antok na tayo, hindi po ba? Pero napakahalaga pala yan. Parang iyan ay paghahanda para sa mga darating na mga araw upang sa gayon ay maging matagumpay ang ating pong buhay, yung ating paglilingkod at yung mga pangangailangan, hindi lamang ng ating pamilya, kundi ng ating iglesia. At naway, nabigyan po tayo ng paalala, At hamon na tayo ay magpatuloy sa ating pong ginagawang katulad po ngayon. At kailangan po na ating ipanalangin yung ibang mga kapatiran na makasama rin po natin sila sa mga gawain at igit sila sa tuwing araw ng Miyerkules sa ating pong midweek service. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Magpasalamat po tayo. Mapagpalang Diyos naming Ama, muli sa iyo ang kapuri at kalwalhatian sa gabing ito. Salamat po sa aming pong paksa patungkol sa panalangin na may katiyagaan at sa gayon ay aming pong sarili ay magkaroon ng lubos na ugnayan sa aming Diyos Ama. Makilala namin lubos siya at kung ano ang kanya pong katayuan bilang Diyos at kami mga anak na dumudulog sa Kanya pong presensya. Ama, muli dalangin ko na naway kami ay patuloy na bigyan ng kalakasan at patuloy na biyaya na aming pong magawa at magampanan ng aming pong mga gawain at aming tungkulin. At napakagandang hamon para sa amin itong taon na ito, na kami muli ay sama-sama na hindi lamang nagtitipon, nagpupuri, sumasamba, kundi sama-samang nananalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagkakaloob sa lahat ng aming mga pangailangan. Ama, salamat po, purihin ka at luwalhatiin na iyong dakilang pangalan. Hindi lamang ngayon, kundi sa bawat oras ng aming pong buhay ay tunay nga na ikaw ay maitaas. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po at tayo po'y dadako sa ating pagbibigayan. At sabi po dyan sa Lucas,
Kabanatang 16, talatang 10 at 11, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Verse 11, kung tayo nga hindi naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At tayo po ay dumulog sa panalangin, sa pagbibigayan. Mapagpalang Diyos, kami po ay nagluluwalhati, pupuri, papasalamat sa iyong patuloy na biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa upang kami patuloy magkaroon ng buhay, kalakasan, at amin pong matugunan din ang aming pong pamilya sa kanilang mga pangailangan. At muli, dalangin din namin na sa aming pagkakaloob sa gabing ito, malaki man o maliit, ay ito ay iyong gamitin para sa iyong gawain at patuloy lumaganap ang iyo pong mga salita kung saan ay wala pang Kristo sa kanilang buhay, ay maparatingan ang iyo pong ebanghelyo ng kaligtasan. At gayon din, Panginoon, sa mga pangangailangan ng Iglesia. At muli, Ama, lahat na ito ay aming tinatagubin, pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay dumulog muli sa Panginoon, magpasalamat sa natapos po nating gawain. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagbibigayan na natapos. Dalangin nga po namin na ang nalikom na salapi ay patuloy na magamit sa mga pangangailangan ng Iglesia at sa mga bayarin nito ay matugunan. At salamat din sa bawat isa na nagkaloob at dalangin din po namin na mga susunod na mga pagbibigayang ito na kami man, Panginoon, na hindi nakapagbigay, ay amin pong maibigay ang iyo pong bahagi sa aming tinatangkilik. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, bigyan ng kalusugan, kalakasan, pisikal na pangatawan, karunungan at magawa at magampanan ang bawat trabaho at gawain sa araw-araw. Ang lahat po ito ay amin tinatagubin at pinasasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po muling tumayong lahat para po sa ating huling awitin, Alay Sa'yo. Tanging hangat ko'y makapiling ka, mukha mo'y mapastan. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan pa man. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lang ang tugon. Wala nang takot sa piling mo, apaw ang biyaya mo. Alay sa'yo ay pagpupuri,
Purihin ka, Panginoong Diyos, sa natapos po naming gawain. At muli po ay patuloy kami, Panginoong, gabayan sa aming pong buhay bilang iyong mga anak. At kami man, Panginoon, ay sa tuwin ay makipag-ugnayan sa iyo sa pagitan po ng panalangin, ng merong pananampalataya, at patuloy na hingin ang amin pong mga pangailangan. Alam po namin na walang imposible sa iyo sapagkat ang lahat ng bagay ay iyo pong pag-aari. At hinihiling mo lamang na kami ay tunay na maging matapat at sincere sa aming puso ang dinudulog at dinadalang mga karaingan sa iyo pong presensya. Ama, salamat po at naway ang bawat isa sa amin ay patuloy po na maging mapanalanginin sa lahat ng oras, sa lahat po ng aming gagawin. Ito ay mabigyan ng kapurihan sa iyong pangalan at sa mga pangailangan at hindi lamang na aming sarili kundi ibang mga kapatiran, ibang tao ay aming mailapit sa trono ng iyong biyaya. Ama, salamat pong muli sa iyong kabutihan sa amin at muli dalangin namin ang iyong pangunguna sa aming pong natirang oras, sa aming sama-samang panalangin. At sa aming pag-uwi, ikaw po ang manguna at mag-ingat hanggang sa aming mga tahanan. Lahat po ito ay aming dalangin. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang